Hi guys, so I'm here, man behind the lens, and yung vlog na to ngayon, actually, scientist na serye siya, pero more on magre-reflect ako, lalong-lalo na sa kung ano ang nangyari sa akin for the past 11 years. So, grabe guys, ang bilis ng panahon. So, 11 years na pala akong nagtuturo sa Tagaytay Science. Parang, ang bilis ng panahon. Hindi ko na namalayan na ganung kabilis. June 11, 2013, nung mag-start ako. Tagal na, no? Sa tansya ko, magka-24 ako that time. Sa vlog na to, magre-reflect ako kung paano ko ba ma-describe yung 11 years na nagtuturo ako as a teacher of Tagaytay City Science National High School. So, sa best friend kong si May, kay Janisa Panta, kay Silene Pole, at kay Yada Parlade. So, shout out sa inyong apat. So, yung lahat ng mga nire-recommend at sinasuggest nyo, pagsasama-samahin ko na lang in this vlog. Sana maisama ko yung mga sinuggest nyo. Try kong isama guys na lang kumbaga. So, ayan. So, without any further ado, let's start. Simulan na natin. For the past 11 years, yung bawat school year na dumadaan o dumadating, may consider ko siya always as a blessing. Lalong-lalo na nung unang taon ko ng pagtuturo. Yan, June 11, 2013. So, yan yung pinaka-date kung kailan ako pinaka-nagsimula. Hindi ko malilimutan yung time na yon nung papaakyat ako sa hagdanan ng old building. So, definitely pupunta ako ng faculty namin, which is the character room. So, sa lahat ng mga naging kasama ko sa ESB department or sa values department, so shoutout po sa inyo. Namimiss ko na kayo na makabanding at makasama. So, yun. Hindi ko talaga malilimutan na pagkamalan akong estudyante. Magka-24 na ako doon. Pero, napagkamalan ako student. Hirap talaga pagbansot eh. I remember that time, si Ma'am Christy Arellano. Siya yung pinakaunang teacher na nakilala ko sa kabuuan ng Tagaytay Science. So that time kilala ko na si Ma'am Elsie, Ma'am Hilda, si Sir Boco. Kilala ko na sila nung panahon yon. Pero si Ma'am Christy, yung pinakaunang teacher na nakilala ko outside ESB department. And the scene was somewhat hilarious, nakakatawa. Hindi ko talaga malilimutan yung araw na yun na hinilan niya literal yung strap ng bag ko. Totoy, pwede ba kitang mautusan? So, napagkamalan akong bata, napagkamalan akong grade 7. Blessing! Kada taon na dumarating sa akin, blessing, pagpapala. Bawat school year na sinasalubong namin magkakatrabaho, it's always a blessing. Blessing na nagkakaroon kami ng mga bagong kasama, blessing na nagkakaroon kami ng mga new students na aming tuturuan, and blessing na sa bawat taon may mga new realizations, may mga new learnings kami na na-obtain. So, yun yung mindset ko. Every year is always a blessing. Pangalawa, hindi naman maiiwasan na lagi kami na nagkakaroon ng mga samot-saring adjustments, lalong-lalo na yung mga paperworks na ginagawa namin yearly. Talaga sa bawat format, sa mga bagong templates, lagi kami nag-a-adjust. Ano ba yung mga bagay na lagi ako nag-a-adjust? Yung mga behavior ng students na lagi ko na-encounter. Siyempre, hindi mo maiiwasan, di ba? Siyempre, may matalino, may mabait, may galog, may sabog, may maingay, may makulit, may pasaway, may mga nababalitaan ka na laging laman ng cutting classes at laging laman ng away. So, yun. Ang dami naming adjustments na kailangan i-consider pagdating sa mga ganyang senaryo. So, yung sunod naman, yung isa pang adjustment na lagi ko na-encounter, syempre, may mga pagkakataon na lagi nagpapalit ang administrasyon ng pamunuan. So, for the past 11 years,
nakatatlong principal na ako. So, shoutout po sa mga naging principal ko for the past 11 years. Salamat sa patuloy na pagsuporta at paggabay, hindi lang sa akin, kundi sa akin na rin mga kapwa ko guro at higit sa lahat sa mga mag-aaral na lagi naming nakakasama at nakakasalamuha at natuturuan taon-taon. Ang daming adjustments, pero sa bawat adjustments na yon yung mga patunay na pag nag-a-adjust kami, mas lalo namin tinatanggap yung bawat hamon. Uplifting moments. Ano ba yung mga moments na nakakapag-uplift sa akin? Una, pag nare-recognize at na-appreciate ng mga trabaho mo at ng mga students mo yung bawat effort na ginagawa mo. Pangalawa, pag lagi kang may mga na-achieve, pag lagi kang nagkakaroon ng mga breakthrough, okay, nakaka-uplift yun kasi doon mo napapatunayan na nag-i-improve ka, nag-level up ka, at napapagtanto mo yung worth mo, hindi lang bilang isang guro, kundi bilang isang tao na rin. Sa nakalipas na 11 years, masasabi ko naman na may mga naging breakthrough ako sa loob ng Tagsay. Siyempre, unang-unang breakthrough na natanggap ako doon. Pangalawang breakthrough ko, nung naging teacher ako ng senior high school. Pangatlong breakthrough, kapag nakikilala ka, hindi lang ng mga guro sa loob ng paaralan, kundi yung ibang mga guro din from other schools din. So, hindi ko talaga malilimutan yung mga times or yung mga moments na napipili ako bilang resource speaker sa mga seminars. Hindi ko malilimutan na humarap ako sa mga guro na nung time ko lang na yun na nakasalamuha. Shoutout po especially kay Ma'am Malen and to my partner, Ma'am Myra Karma. Shoutout po sa inyo. And syempre sa amin na rin ETS na si Dr. Emily Quintos na yung simpleng nakaupo lang ako, nakikinig sa mga seminars, sa mga talks. So, simpleng participant lang ako. Pero doon ko naramdaman na may magagawa pala ako na iba pang bagay aside sa pagtuturo. So, salamat po dun sa tiwala na yon na ginrant nyo po sa akin. Siyempre, huwag natin kakalimutan yung mga principals na nakasama ko. Every time na may mga breakthrough ka, they acknowledge you, they appreciate your works, your efforts, and lahat ng mga magagandang bagay na ginagawa mo. So, I really appreciate, nakaka-uplift, nakakataba ng puso pag yung effort mo nagpe-pay off. And yun yung parang pinakamasasabi ko na breakthrough in relation to uplifting moments. Kasi pag nagkakaroon ka ng breakthrough, nakaka-uplift din talaga. Alam mo yun, yung doon mo mararamdaman na marami kang kayang gawin. Hindi lang sa pagtuturo, kundi kaya mo rin humarap sa iba't ibang klase ng tao. Hindi ko malilimutan, pinaka-greatest breakthrough ko so far siguro nung pinili ako ng tropang Yumes or tropang Soksay na maging curator nung 2022 CID Expo na ginanap dun sa Tansa Trade. Hindi ko talaga malilimutan nun na so masasabi ko na parang yung pagiging madaldal ko, yung pinaka nagbigay sa akin ng greatest breakthrough ko so far. So, hindi ko malilimutan yon. Paano ko pa nalalaman yung mga kaya kong gawin sa craft ko? Aside sa pagiging teacher. Actually, marami akong na-discover na passion ko pala. Nung time na yon, napili ako na maging member ng documentation committee for so many years. So, sa loob ng 11 taon na nasa Tagsay ako, yun, may mga natutukusan ako. So, nakakapag-docu ako, nagiging research speaker ako, and yun nga, naging curator nga din ako, gaya nung na-mention ko kanina. So, may mga ano pala doon ko na-realize na may mga pasikot-sikot pa pala sa craft ko, sa teaching craft ko, na bigla ko na lang na-discover. Hindi naman maiiwasan na nagkakaroon ako ng mga dilemmas. Siyempre, sabi nga, as what the old saying is always saying, nobody is perfect.
di ba? Nagkakaroon ka ng mga issues, ng mga conflicts, ng mga shortcomings. Pero, dahil nga sa guidance ng mga co-teachers ko sa paligid ko, so, I am so thankful to them na sila yung nag-guide sa akin para mag-set ng limits sa mga kaya kong gawin at patuloy pa akong mag-exceed sa limits ko. Patuloy pa ako magkaroon ng limit break. So dun sa mga guru na yun na nakakasalamuha ko for the past 11 years, I was so grateful. Thank you so much for overcoming all of my dilemmas and other shortcomings. Those 11 years was definitely a roller coaster ride. May panahon na nakaka-uplift, may panahon na medyo nakaka-depress, may panahon na struggling or challenging. Ang dami, sa loob ng 11 years na yun, maaari natin sabihin na halo-halo na yung mga nararanasan ko na yun. Pero, syempre, sa gabay ng nasa taas at sa gabay na rin ng mga superior ko, ng mga mentor ko sa loob ng paaralan, I was able to overcome that roller coaster ride. So, kagaya nga ng explanation ko kanina sa pag-face sa mga dilemmas ko na yon, ang dami ko nang nalampasan sa nakalipas na 11 taon. Lalong-lalo na top 1 roller coaster ride ko talaga yung naging advisor ako ng aking maalamat na 14. So, shout out dun sa kaisa-isa kong naging advisory, yung 14 na art and design ng unang batch ng senior high. So, kung nasaan man kayo ngayon, so, I hope na mas patuloy pa kayong pagpalain ni Lord sa natatamasan nyo sa mga career nyo ngayon at sa kung ano man na achievements na natatamasan nyo ngayon. Pag sinabing mo roller coaster, parang hindi ako makapili ng tamang word na gagamitin. Kasi sa dami ng challenges na hinarap ko ng 11 taon na yun, I thank God, I thank my colleagues and my mentors na sa gabay nila, sa tulong nila, nalampasan ko yung roller coaster ride na yun. And lastly, alam ko na mas marami pa akong hamon na haharapin. Pero, kagaya ng mga unang nabanggit, sa tulong ng paaralang pinapasukan ko, sa tulong ng mga kagurong sayanista na lagi kong na-encounter, nakakasalamuha, nakakakwentuhan, nakakausap at nahihinga ng gabay. Alam ko na may kaya pa akong gawin, alam ko na may matututunan pa ako galing sa kanila. At nagpapasalamat ako sa guidance and sa suporta na kanila pong binibigay. So ayan guys, so maraming salamat po sa panonood at pakikinig ng aking vlog ngayon, ng aking reflection vlog sa 11 taon ng pagiging gurong sayanista ko. So, to keep you updated, always check on my social. So, yun na lamang for now. So, kita-kits sa susunod na vlog. Adios mga kapatid!